Alleluia, Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tangna at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang maninirang tanga at kalawang at walang makapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag ng sayo'y kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati't pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes na naman, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin mo nga sa katabi mo, maliwanagan ka sana. Ito ang napakagandang paalala sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na maliwanagan sana tayo. Sabi niya, ang mata ang pinakailaw ng katawan. Kaya't kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan din ang buo mong katawan. Ngunit, ano raw ba ibig sabihin na malinaw ang mata? Ang mga kaibigan ko po, napansin nila, sabi nila, "Father, mula nang napunta ka sa Quiapo, nagsalamin ka na. Lumabo na yata ang mata mo." Ngayon lang ho nila ako nakitang nagsasalamin. Ngunit, ano bang ibig sabihin ng Panginoon na maliwanagan ang mata? Malinaw ang mata. Sa katunayan, ang matang pinatutungkulan ng Panginoon ay ang puso. Sapagkat ang talagang mata ng katawan, mata ng kaluluwa ay ang puso. Kaya nga ang tanong sa atin ngayon, ano bang hinahanap mo sa buhay?
At natitiyak ko ang sagot sa tanong na yan ay ang dinadasal mo ngayon. Dahil kung ano ang dinadasal natin, iyon ang hinahanap natin. Kaya nga siguro napadayo pa kayo dito sa Quiapo. Hindi ka makontento sa ibang magdasal na lugar sapagkat sa tingin mo, yung hinahanap mo, iyon ang ibibigay sa iyo ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Na yung hinahanap mo, iyon ang ipagkakaloob sa iyo. Tiwalang-tiwala ka. Malakas ang loob mo na ibibigay sa iyo ng mahal na Poon ang hinahanap mo, ang hinihiling mo, ang naniniwala na ipagkakaloob ng mahal na Poon ang kanilang hinihiling at hinahanap, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Opo, ganun na lang ang ating kumpiyansa na yung hinahanap natin, ipagkakaloob niya. Pero balik ako sa tanong, ano bang hinahanap mo? Kalusugan? Trabaho? Love life? Makaangat sa pwesto? Posisyon, promotion, naghahanap ka ng pera. Hindi po masama kung ano man ang ating hinahanap ngayon sa buhay. Ngunit ang mahalaga ding tanong, yang bang hinahanap mo, madadala mo sa langit? Dapat, yun din ang maging panuntunan sa ating hinahanap sa buhay. Dahil alam nyo, kung ito ay madadala sa langit, ipagkakaloob yan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Kung ito ay makatutulong sa atin sa kaligtasan, yan ang tunay na biyaya ng Poong Nazareno. Sapagkat maaari din tayong maghanap ng kung ano-ano at maaari ditong makamtan natin, pero hindi pa ho dyan daw natatapos ang tunay na biyaya. Ingat po tayo. Hindi lahat ng hiniling natin na naibigay ay ganap na ang biyaya. Sapagkat kung sa bandang huli, hindi talaga ito madadala sa langit at may mas mahalaga pa, dadalin ka ba niyan sa langit? Yun ang mas importanteng tanong. Dadalhin ka ba niyan sa langit? Yun ang tunay na biyaya. Ang mayroon ka na magdadala sa iyo sa langit. Sabi nga po nila, yung pera pwede kang ibili ng napakagandang kama. Yung malambot na malambot, magarang magara. Pero hindi pwedeng bilhin ng pera ang mahimbing na tulog. Marami po kong kilala, mga kapatid, ang ganda-ganda ng kama. Pero hindi makatulog. Kasi ang daming iniisip. Iniisip muna nila, baka nakawin yung pera ko. Iniisip nila, baka may manglason sa kanila. Iniisip nila, baka may manloko sa kanila. Kaya kahit napakaganda ng kwarto, hindi makatulog. Samantalang pag pupunta po ako dyan sa Plaza Miranda o dyan sa May Carriedo, may makikita po ako dyan, karton lang ang higaan. Kay sarap ng tulog, naghihilik pa. Iba nga dyan sa ibang tao nga ilang oras nang nakahiga, hindi pa rin makatulog.
Yung iba sa inyo, nakaupo lang dyan ngayon. Ang tigas nga ng upuan dyan, tulog na. Tignan mo nga yung katabi mo, tulog na yata. No? May mga ibang tao, kayang bilhin ng napakaraming pagkain, pero hindi raw kayang bilhin ng pera ang ganang kumain. Di po ba may mga ibang tao, mamahalin, pero lahat sila nakatungang walang ganang kumain. Pero yung iba, isang dakot lang yung ulam, minsan nga asin lang ang ibinudbud sa kanin, only rice pa kung kumain. Kayang bilhin ng pera ang pagkain, pero hindi ang ganang kumain. Kaya raw bumili ng pera ng malaking tahanan, ng malaking bahay, pero hindi kayang bilhin ng pera ang isang mapagmahal na pamilya. Aanin mo yung malaking bahay, hindi na nga nag-uusap yung mga nasa loob ng bahay, hindi na nga nakikita. Ang laki-laki nga ng bahay, nag-aaway naman yung mga magkakapatid sa mana. Kaya nga, biro minsan ng mga lolo ko, wala akong iiwan sa inyo para hindi kayo mag-away. Mabuti pa yung walang iniwanan, hindi ito yung nag-away. Yung iba, ang laki-laki ng iniwan, ayun, nag-away-away, nagablahan, at nakakalungkot, nagpatayan pa. Mga kapatid, ang tanong, hindi lang anong hinahanap mo. Ang ikalawang tanong, dadalhin ka ba ng hinahanap mo sa langit? Opo, hindi natin madadala maging ang pera natin sa langit. Pero pwede pa rin na yung pera o yung kayamanan mo tulungan kang mapunta sa langit. Ulitin ko po, hindi nyo madadala ang pera o kayamanan ninyo sa langit. Pero makatutulong yung pera o yung kayamanan mo, mapunta ka sa langit. Halimbawa, kung ano man ang kayamanan mo, hindi mo madadala yan sa langit. Pero gamitin mo ang kayamanan mo, makatulong sa kapwa mo, makatutulong yan sa iyo, makalapit sa Diyos. Hindi ka madadala ng posisyon mo. Hindi mo madadala ang posisyon mo sa langit. Sa langit, walang presidente, walang senador, walang general, walang father-father, walang monsenyor. Pero kung ano man ang ipinagkaloob sa atin ngayong posisyon at kung ano man ang hinahangad mong posisyon, maaari mo itong gamitin para makatulong sa iyo mapalapit sa Diyos. Marami pinagkalooban ng kalusugan. Siguro nga iba sa inyo, naiinggit sa inyo, sabihin, buti pa yung kapitbahay ko, walang sakit. Buti pa yung kakilala ko, nakapaglalakad ng matulin. Pero wala ngang sakit. Nakapaglalakad nga ng matulin. Malakas nga ang bisig, pero hindi naman ito nagagamit para mapalapit sila sa Diyos. Mabuti pa yung may sakit. Yung karamdaman niya, nakatulong pa sa kanya, mapalapit sa Diyos. Yung kahinaan niya, nakatulong pa sa kanya para umunawa at tumulong sa kanyang kapwa. Kaya nga mga kapatid, ito po yung magandang tanong. Hindi lang kung anong hinahanap natin. Hindi lang kung ipagkakaloob ang hinihiling natin. Kung hindi, mailalapit ba tayo nito sa Diyos? Mailalapit ba nito tayo sa kapwa natin? Madadala ba nito tayo sa langit? Sapagkat yun ang tunay na gustong ipagkaloob sa atin ng Poong Nazareno. Siguro nga, pakiramdam natin,
parang yung ibinigay sa atin, hindi ito ang hinahanap natin. Pero yung ibibigay niya sa atin, yun ay maaari palang makatulong sa atin para lalong mapalapit sa Kanya. Sapagkat wala nang hihigit pang biyaya kung hindi ang mapalapit kay Jesus Nazareno. Aanin mo ang lahat ng ibinigay ng mundong ito kung hindi naman pala ito ang tunay na makapagpapalapit sa atin sa kalooban ng Diyos. Aanin mo ang pera, ang mataas na posisyon, ang kalakasan ng katawan, kung sa bandang huli, hindi kalooban ng Diyos ang nangyari sa buhay natin. Kaya nga, doon sa unang pagbasa, parang teleserye sa drama. Meron daw reyna si Atalia. Siya yung nanay ng hari. Nung namatay yung hari, gusto niya siya na yung maghari. Hindi niya alam yung anak ng hari, yung susunod na hari, itinago sa templo. Parang drama. Kaya siya muna yung nagre-reyna-reynahan, siya yung nag-ahari. Kala niya, siya na yung mamamayagpag. Nung dumating na ang oras na yung anak ng hari na itinago sa templo, sapat na gulang na, nilabas na siya at ipinakilala na siyang hari. At yung akalang nagahari at reyna, siya na yung tinanggal. Yun daw yung ilusyon ng mundong ito. Akala natin yung ibinibigay ng mundong ito, pang matagalan na. Akala mo ba, habang buhay ang pera, mawawala din yan. Tignan nyo yung bag nyo ngayon, baka mawala. No? Yung posisyon, ang dami-dami nag-aaway sa posisyon. Sino bang maluluklok? Ayan, umpisa na ngayon. Kasi maghahalala na sa 1 taon. Kahit ba maupo ka, habang buhay ba yan? Kahit ba ikaw ngayon maluklok, madadala mo ba yan sa langit? Hindi. Kaya wag tayong pabubulag. Kaya kanina, ano yung hiling natin sa isa't isa? Maliwanagan ka sana. Sapagkat ang tunay na naniliwanagan, alam niya kung ano ang pangmatagalan. Alam niya kung ano ang madadala niya sa langit. Alam niya kung ano ang makapagpapalapit sa Kanya kay Jesus Nazareno. Kaya huwag kang malungkot kung hindi lahat ng hinahanap mo, hindi lahat ng gusto mo, maibibigay sa iyo. Sapagkat ang tunay na kagalakan, hindi lang yung hinahanap mo, kung hindi yung hinahanap ni Jesus Nazareno para sa iyo. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito na naman kami. Marami kaming hinahanap sa buhay. At inaamin namin minsan nagkakamali kami ng hinahanap. Akala namin ang hinahanap naming ito ang tunay na makapagpapasaya sa amin. Pero minsan pala, yung hinahanap namin, baka yan pa ang magpahamak sa amin. Yan pa ang magpasama sa amin. Yan pa ang magpalayo sa amin sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, wala kaming ibang hangad kung hindi kayo. Hindi lang yung ibibigay mo, kung hindi kayo po mismo. Sapagkat nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang tunay na kayamanan. Nasa iyo ang kaligtasan. Kaya't liwanagan niyo po kami upang ang aming dinarasal, hinihiling at hinahanap ay madadala namin sa iyong kaharian. Maghahatid sa amin sa kalangitan, makapagpapalapit sa amin sa iyong harapan.
Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.